Okay, magpatuloy po tayo sa ating pong mga pag-aaral sa mga piling, mga talata sa aklat ng Kawikaan. At sa pagkakataong ito, nais ko kayong dalhin sa isang medyo practical na usapin dito sa aklat ng Kawikaan. At ito ay may kinalaman sa wine, alcohol. At papamagatan natin ang ating pag-aaral ngayon, Proverbs on alcohol consumption. Proverbs chapter 20 and verse 1. Kung meron na pa kayong hawak yung inyong mga banal na kasulatan, pwede niyong sundan. Pero I will be reading from the English Standard Version and also sa pagkatapos niya na yung Tagalog na version. Wine is a mocker, strong drink, a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. Sa Tagalog, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at ang sinumang naililigaw nito ay hindi matalino. Ito po ang salita ng Panginoon. Makikita natin mga kapatid at mauobserbahan that what God has made good, sinful humanity has find way to abuse it or them, no? May mga bagay na ginawa ang Diyos na mabuti, pero ang makasalanang tao, nagagawa niyang abusuhin ito. And we can do a list from creation to nature to unborn child to Sabbath keeping and to the substances like wine or alcohol. Ngayong umagang ito, o ngayong hapon we shall be focusing on wine. Kasi pag sinabi nating substance, maraming issue dyan. Andyan ang drugs, no? At ang iba pa. No? But ngayon, we will be focusing on wine or alcoholic drink. Now, alam nyo ang issue patungkol sa mga Kristiyano at ang kanyang attitude sa wine, napaka-contentious yan, no? Sa church history. May mga nag-a-advocate for total prohibition. There was a fraternal organization called Independent Order of Rechabites, founded in 1835 sa England. Ito ay isang klase ng organisasyon na ang sino mang mapapasama sa kanyang fraternity o sa kanyang organization ay hindi pwedeng tumikim o humawak man lamang ng mga alak na nakalalasing, no? Ang organisasyong ito ay naging aktibo sa Australia, maging sa Amerika noong 1843, pero hanggang sa panahong ito ay nagwala na ito, no? For time being nag-flourish ito. Pero some Christian denominations and churches, especially among fundamentalists, strictly prohibit the use of wine for their members. So, bawal talaga yan. Bawal ang pag-inom ng alak. At ito ay isang kasalanan para sa kanila. However, I believe we should approach this issue with a balanced attitude and use wisdom in deciding whether or not we should consume it, no? Whether or not to consume it, or whether or not tayo ay pwedeng minom ng alak, no? So, yun ang ating bibigyang pansin. So, ang aklat ng Kawikaan ay nag-o-offer ng napakaraming insight sa usaping ito. Pero ang mensahe, simpleng mensahe na gusto ko lang sabihin ay ganito: beware of abusing the good gifts of God. Mag-ingat tayo na maabuso natin ang mga magagandang kaloob sa atin ng Diyos. So, dito sa binasa natin, mapapansin natin may contrast ito eh. Sabi niya, di ba, wine is a mocker, strong drink a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. So, ang gagawin ko, we will define, or we will look at the meaning of wine. So, meaning of wine presented. That's number one. And then, the misuse of wine prohibited. So, dalawang bagay lang na mabilis, no? The meaning of wine presented and the misuse of wine prohibited.
Now, let's look at the terminology. Ang ginamit kasi na sa ESV ay wine, no? Wine in this context refers to fermented grape juice. Fermented. Isang klase ng juice na na-ferment. So, alam naman natin yan. Kung meron kang grapes, no? Meron kang ubas, at ito ay in-squeeze mo, no? Kinatas mo, yung katas na yan magiging juice. Pero pag yan ay inilagay mo sa isang lagayan for 40 days, magkakaroon yan ng process of fermentation, magiging wine yan, magiging alak. Ang tawag natin dyan ay process of fermentation. Yan ay typical na process. Mula pa nung unang panahon, yan ang nangyayari sa paggawa ng alak. Until around 1869, si Thomas Welch at ang kanyang anak na si Charles Welch, na-discover nila kung paano i-preserve yung grape juice na manatili siyang juice through pasteurization. Now, paano yung pasteurization? Mag-research na lang kayo, no, sa Google. Alam nga naman ako pa magpaliwanag niyan sa inyo rito. So, you research that. Google nyo na lang yan. Incidentally, brethren, yung Welch grape juice, yan ang ginagamit natin dito pag Lord Supper, no? So, kung mapapansin niyo, yun ang madalas. Maliban lang kung walang nabili na si Joanne, talagang grape Welch ang ginagamit natin. Welch grape juice. Wala po akong royalty dyan, kaya binabanggit ko yan. Hindi ko sila kilala, no? Pero, yun po. Pero ang Welch family, sila ang kauna-unahan na nakagawa ng paraan para yung juice ay manatiling juice through tinatawag na pasteurization. Yun, kaya mayroong Welch juice. Now, yung wine was prevalent in Israel. Actually, naka-staple yan sa kanilang diet. Bahagi yan ng kanilang diet. At hindi lang yun, isa sa malaking pamamaraan ng kanilang hanap buhay, pag-ninegosyo, pagtitrade ng mga produkto ay yung wine, no? Sa iba't ibang region ng unang panahon. So, yung wine na yan na binabanggit dito ay ito isang alcoholic wine. No, hindi ito juice, hindi ito yung basta yung juice lang na naiinom natin. Hindi. Fermented to. Ibig sabihin, wine talaga, probably, sabi na maraming commentators, ay 10% alcohol content. No? Pero meron pang isang salita na ginamit dito, strong drink. At yan ang makikita natin sa ESV, sa kanyang translation. I have not checked kung ano ang translation sa ibang English version. Pero ang translation ng ESV ay strong drink. Ang totoo, hindi siya accurate na translation. Kung ititingnan natin ng Hebrew, sapagkat ina-assume ng translation ng strong drink o matapang na inumin, na meron pang nag-i-exist na beverage stronger than wine nung unang panahon. Alam nyo, sa lumang tipan, sa bayan ng Israel, wala nang stronger drink than wine. Wala na. Kaya ko sinabi yan, kasi wala pang process of distillation nung unang panahon. Wala pa yung, di ba, yung mga wine, pwedeng maging whiskey, pwedeng maging rum, pwedeng maging gin, pwedeng maging, ano pa? Oh, alam ng iba, no? Brandy, no? So, wala pa yung ganyang klase ng practice nung unang panahon. Some commentators suggest na yung Hebrew term na tinranslate na strong drink might refer to something akin, o pareho, to what we know today as beer. Beer. Or could have been a generic term, isang generic term for any type of alcoholic beverage. Di ba? Pag sinabing generic term, minsan, gumagamit ng isang brand, parang yung brand na yun yung generic ng lahat. Alam ba? Parang, di ba? Pag sinabi, may Colgate ka, no? Di ba yung Colgate? Brand yun no? Dapat toothpaste, di ba? Pero madalas sinasabi natin Colgate. Dati yung soda, ang madalas na ginagamit, may Coke.
no? Pero soda 'yon, ano? So parang ganyan. So sa Old Testament, nais ko sabihin na very common talaga yung wine, no? Very common 'yan. Every household probably knew how to make beer or how to make wine. Yan ang dapat na maging malinaw sa atin. Now, ano ang mga naisabihin sa atin? Bakit napaka-common? At bakit itong wine ay isa sa mga madalas na terminolohiya na mababasa natin sa Bible? Unang-una kasi, yung wine is a symbol of prosperity. No, symbol of prosperity yan, yung wine. So, wine was part of the blessing of prosperity of God in Israel. Halimbawa, Deuteronomy 7:13. He will love you and bless you and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your ground, your grain and your wine and your oil, the increase of your herds and the young of your flock in the land that he swore to your fathers to give you. So, isa sa mga palatandaan na pinagpapala ng Diyos ang isang bayan, lalo na ang bayan ng Israel, lalo na pagdating nila sa lupang pangako, ay magiging maunlad ang kanilang lupain. Maraming mga magagandang halaman na tutubo rito, kasama na daw ng wine at ng oil. So, something like that. Psalms 104:14-15. You cause the grass to grow for the livestock and plants for man to cultivate, that he may bring forth food from the earth and wine to gladden the heart of man, oil to make his face shine, and bread to strengthen man's heart. So as you see, isa sa mga blessing ng Panginoon, yan, ay hindi lang yung meron kang pagkain, merong mga oil. Sabi, yung oil daw, may make your face shine. Kaya alam mo, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga nilalagay ninyo. Noon dati nilalagay langis. No? Nilalagyan namin ng baby oil yan para makintab-kintab yung mukha mo. So, yan ay pagpapala rin yan, no? Ng Panginoon. So, nung unang panahon. At isa pa, wine. So, when God spoke, isa pa, when God spoke about the future blessing, yung pagpapala ng Panginoon in the future, na halimbawa, ang sino mang lalapit sa Kanya sa pananampalataya, na pagpapalain ng Panginoon, alam niyo ba na ang ginamit na image siri ay ganito. Isaiah 55 verse 1, come, everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come, buy and eat, come, buy wine and milk without money and without price. So yung pagpapahayag daw ng yung ebanghelyo ay isang klase daw ng parang commodity na walang bayad. Kaya diba sinasabi natin yung kaligtasan ay walang bayad. Hindi mo paghihirapan, hindi mo kayang bilhin. Tulad daw yan na bumili ka bumili ka ng alak, bumili ka ng honey, bumili ka ng milk, pero hindi ka pinagbayad. Ganon daw yung kaligtasan na meron tayo. At ang isa sa mga ginamit na symbolism ay wine. You see, yung pong wine is a symbol of prosperity. But not only that, wine is also used to treat those who are sick. So it is a treatment for infirmity. Treatment for infirmity. Proverbs 31, 6 and 7. Give strong drink to the one who is perishing, and wine to those in bitter distress. Let them drink and forget their poverty and remember their misery no more. Oh, pwede naman pala no? So, medyo marami kang problema, marami kang iniisip. So, tumikim-tikim ka muna ng alak para saglit na makalimutan mo ang ilan sa mga isipin mo, no? Ayun, nakalagay Proverbs 31. Ay, alam nga naman. Ito, mababasa natin, di ba? Di naman pala Pero hindi lang po psychological, ano? Ito yung tinutukoy dito, psychological Psychological yan. Pwede rin siya physical. Physical. Halimbawa, ginagamit yan sedative for the injured. Halimbawa, may sugat, ang nilalagay nila, wine. No? Naalala niyo si Jesus Christ nung siya ay
ipinako sa krus. Actually, may dalawang inoffer sa kanya ron. Yung isa ininom niya, yung isa hindi. Kasi akala ng iba, isa lang ang inoffer. Dalawa ang inoffer sa kanya. Yung isa tinanggihan niya, yung isa hindi. Yung isa ininom niya. Nung sinabi niya ako'y nauuhaw, may pinainom sa kanya, ininom niya. Diba? Pero meron siyang hindi ininom. Yun yung wine. Bakit? Sapagkat alam niya na yung wine ay ginagamit noon for painkiller. No? Para hindi maramdaman ng sakit. At ayaw ng Panginoon Kristo na yung nangyari sa kanyang parusahan doon na isang bagay na hindi niya nararamdaman. No? So, tiniis niya yung hirap, yung sakit, at hindi niya ininom yung alak. Si Timothy, naalala nyo, sabi ni Pablo kay Timothy, huwag ka lang uminom ng tubig para sa iyong tiyan. Uminom ka rin ng konting alak. Konti, sinabi ron. Ano? 1 Timothy chapter 5, verse 23. Okay? So, maging ngayon, sa panahon natin ngayon, minsan, di ba, alam natin na may mga doktor din na nagsasabi na uminom ka daw ng a glass of red wine, no, for your heart condition. O para magkaroon daw ng, tawag nito, yung circulation ng dugo. No? So, treatment for infirmity. Hindi lang ito, hindi lang ito sinasabi ng medisina, nasa Bible din eh. No? And then, feature of festivity. So, symbol of prosperity, treatment for infirmity, feature of festivity. Wine was used in celebrating the Passover. Kasama yun, yung wine. Pagka nagse-celebrate sila ng Passover, meron silang wine. At yun ang ginamit din ng Panginoong Kristo nung, di ba naalala nyo, nung kanyang itinatag, ang Lord Supper as an institution na magiging paalala sa mga mananampalataya niya patungkol sa kanyang sakripisyo sa kanila. Isa yun sa ginagamit sa Lord's Supper, no? Sa New Testament, sa ating nga, grapes nga, pero dati talagang wine talaga yon. So, isa pa, naalala nyo nung kasalan sa Cana, nawala ng alak. Anong ginawa ng Panginoon Kristo? He turned the water into wine. So, kasi bahagi ito ng festivity. Yan. Hoy, pwede pala. Hindi mo na, sandali lang. Punta tayo sa pangalawang punto. The misuse of wine prohibited. Why it is prohibited? Yung misuse, yung abuse. Sabi dun sa text natin, sapagkat pagka daw ikaw ay mahilig sa wine, you will become a mocker, a brawler, and unwise. Hindi ka magiging matalino. Ano? Magiging mocker ka, mapanlibak, gumagawa ng gulo. Totoo naman yun. Sa Bible, maraming halimbawa niyan. Ang unang-unang tao na nagtanim ng ubasan ay walang iba kundi si Noah. Pero si Noah mismo, nalasing. Doon sa kanyang itinanim na ubas na naging alak, at dahil sa kanyang kalasingan, nakubaran niya ang kanyang sarili, tuloy nakita siya ng isa sa kanyang mga anak na lalaki na nakahubad. Na yun ay isang bagay na karumal-dumal. No? At alam din natin na yung mga anak ni Lot na babae, no, sa pag-aakala nila, naku, magugunaw na. No? Ang mundo, wala naman silang asawa. Ang ginawa nila, nilasing nila yung kanilang tatay na si Lot at sinipingan nila. Sila pa ang gumawa ng paraan. At dahil doon, nakita natin kung paano abusuhin ang isang pagpapala at na sana ay ini-enjoy ng bayan ng Diyos. Ang propeta, makikita natin, we find God's condemnation to those who were drunk with alcohol. Isaiah 5:11, basahin natin sa Tagalog. Kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalalasing na inumin na nagpuyat hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. So nakikita na natin, unti-unti, na yung pagpapala ng Diyos ay pwedeng gamitin para abusuhin ng tao. At mayroong masamang epekto sa buhay niya ito pag inabuso niya ito. Kaya nga, ang paalala sa atin ng Aklat ng Kawikaan na hindi daw mabuti sa isang mga pinuno ng bayan na uminom lagi ng alak. Lalo na kung ikaw ay leader at gumagawa ka ng mga mahahalagang paghatol
Kasi maaaring alisin nito ang iyong pangunawa. Proverbs 31, 4-5. Basahin natin. It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, or for rulers to take strong drink, lest they drink and forget what has been decreed, and pervert the rights of all the afflicted. And you see, clearly, what was prohibited here was the abuse and misuse of wine, specifically drunkenness, as it often leads to negative consequences. Ano yung mga negative consequences ng paglalasing? Hindi nung pag-inom ng alak, nung paglalasing. Unang-una, meron siyang harmful effects. Now, it is no secret na ang sobrang pag-inom ng alak ay nagbibigay ng karamdaman. No? Nagbibigay ng karamdaman. Pwedeng masira ang iyong atay at marami pang bahagi ng iyong katawan. Pero hindi lang yon, pwedeng maka-apekto ito maging sa iyong judgment sa buhay. Sa mga judgment mo, sa mga pang-araw-araw mo mga desisyon. You cannot make sound judgment because drunkenness can impair your mind. Isa sa mga dahilan kung bakit si King Ahab ng Israel, natalo niya yung napakadaming puwersa ng Syrian armies na pinangungunahan ni King Ben-Hadad ng Syria dahil, alam nyo, ang laki-laki ng hukbo ni Ben-Hadad eh. At yung hukbo naman ni King Ahab, konti lang. Kaya alam mo ginagawa ni King Ben-Hadad? Habang may mag-i-engage sa war, nandoon siya sa kanyang tent, nakikipag-inuman siya. Sige, pagin mo yung ganito gawin mo, punta ka ron, punta ka dyan. Habang inuman siya ng inuman, ano nangyari? Natalo sila sa kanilang labanan. So makikita natin ang epekto nito sa buhay natin. Mababasa niyo sa 1 Kings chapter 20, yung binabanggit ko. Natatandaan ko nababanggit ko lagi tuloy si Kuya Pompey, matagal na siyang nawala, masabi na nasa piling na ng Panginoon. Naalala ko sinabi niya na dahil daw sa sobrang kalasingan niya dati, maraming nawalang opportunity sa kanya. Halimbawa, minsan daw, muntik na siyang maging artista. No? At pumunta siya sa doon sa shooting ni FPJ at nagbigay siya ng na gusto niyang mag-participate at binigyan daw siya ng ang tawag ng araw call slip no, binigyan siya ng call slip, bumalik ka rito ganitong oras, bumunta ka, nalasing siya, hindi siya nakapunta at nawala yung opportunity na sana sikat na artista na ang tatay ni Joan ngayon talagang ha. Okay. So marami pang bagay na alam mo pwedeng mangyari 'yan. So kaya nga sa Bible mapapansin nyo, yung mga priest, pinagbabawalan silang uminom ng alak sa pagpe-perform nila ng kanilang holy service. At isa daw sa qualification ng isang magiging pastor. Napipiliin ninyo kung sino man ang susunod na magiging pastor dito. Ha? 1 Timothy 3, Titus chapter 1. Anong sabi doon? Hindi nalululong sa alak. No? So, isipin na ninyo kagad yan. Hindi nalululong sa alak. Bakit? Ang isang matalinong tao, laging matino ang isip. Laging alerto. At laging kontrolado ang kanyang sarili. Yan ang matalinong tao. Ang isang tao na bulagsak kung magsalita, no? Walang control sa mga sinasabi niya, ay tulad sa isang taong mahilig sa alak. Na dahil sa kawalan ng pag-control, dahil sa espiritu ng alak, nawawala siya ng control sa kanyang sarili, sa pananalita niya, at sa mga ginagawa niya. At makikita natin na yung harm na yan, often not limited to oneself, na nag-i-extend yan sa iba. Kaya 'di ba, marami mga drivers na na-involve sa aksidente dahil lasing, nakainom, na-influence ng drugs or influence ng alcohol, at dahil doon nakagawa ng kapinsalaan, kasakunan, na hindi lang siyang nasira, kundi ang ibang tao. So unang-unang pangit na epekto nito ay meron siyang, 'di ba, harmful effects. Harmful. Pangalawa, wasteful.
Proverbs 23:21. For the drunkard and the glutton will come to poverty, and the slumber will clothe them with rags. Isa daw sa mga dahilan. Pwedeng ang isang tao ay hindi umaasenso, hindi nagiging maganda ang takbo ng buhay niya, at mahirap siya dahil napakahilig niyang uminom ng alak. Napakahilig niyang maglasing. Sabi, drunkard and glutton, pati daw yung mga matatakaw, no? Ay maaaring will come to poverty. Alam nyo, sa Pilipinas, ay napaka-vibrant ng kultura natin pagdating sa drinking, no? Lalo na sa probinsya, may hilig talagang uminom ng alak. Noong 2021, yung per capita consumer spending on alcoholic beverages amounted to roughly 21 million US dollars. No? At yung forecast nila ngayon, they will reach 31 million US dollar in 2026. Ganun kalaki ang naaaksa yung pera dahil sa tinatawag nating alcoholic beverages. Wasteful. And then, last but not the least, sinful. Sinful behavior. Alam nyo, ang isang taong walang kontrol at ang isang taong inaabuso ang mga bagay na may kinalaman sa substance ay nagiging prone na makagawa pa ng mga iba pang kasalanan. Una, yung loss of inhibition. Sins of the tongue. Di ba napapansin nyo, mayroong mga iba pagka lasing, kung ano-ano sinasabi, marami nga nabubulgar eh. No? Pag nalasing siya, kung ano-ano mga nalasabi, hindi niya dapat sabihin. 'Di ba? Meron nga akong ilam eh, pagka lasing, nagiging English speaking. Hindi naman marunong mag-English. Pagka pero pag talagang English speaking, hindi nagtatagalog eh. Nagiging katatawanan siya doon sa paligid. Kasi, siyempre, sablay-sablay yung kanyang grammar. No? O sinasabi niya kung ano na sa isip niya. Nagmamak siya. O nagiging palaaway siya. He's more prone to fight. Marami pang iba. Many murders are under the influence of what? Alcohol. Alcohol and drugs are often associated with sexual immorality, breakdown inhibition. Now I remember Matt, no, kilala naman natin si Matt Gumston. He told me about his unbelieving friend. On one occasion in London, meron dong street party doon. Pumunta siya. And everybody was drinking. So napainom siya. Nantigil ang inuman doon sa street. Nagising na lang siya. Sa isang apartment, meron siya mga katabing hindi niya kakilala. No? Doon sa isang sa isang lugar, hindi niya alam ba't siya nandoon. Nakita niyo? You see the effect ng drunkenness. Nagkakaroon ka ng sinful behavior at nauwi pa sa mas kasalanan na hindi mo dapat nagagawa noon. So, in closing thoughts, hindi ito napakasabi ko nga, napaka-practical lang itong paksa natin. Anybody who has problem with uncontrolled behavior, no, whether it be in intoxication dahil nalasing siya, o halimbawa uncontrolled yung behavior niya dahil masyado na siyang nahumaling sa games, no, sa kanyang gadgets. So dito, papasok na. Hindi lang yung mga mahilig sa alak, mahilig sa gadget, na walang ng gano'n, Baka, sana naman habang nagsisermon ako, wala dyan nag-games, ha? Pakisabihan, pakitingnan, baka habang nagsisermon, ganyan na ganyan. Anybody na hindi na nakokontrol ang sarili pagdating dyan, o maaari hindi mo na rin nakokontrol ang sarili pagdating sa pagkain. No? Hindi ka lang mahilig kumain, kundi glutton ka na. Alam mo, pag sinabing glutton, hindi lang ito yung mahilig kumain. Kasi marami naman mahilig kumain. Pag sinabing glutton, wala ka nang pakialam sa mga tao sa paligid mo. Kung gutom sila, basta ako busog. Basta ako, isa-satisfy ko yung cravings ko. No? O yung too much time in social media. Sobrang oras mo sa social. Paggising mo sa umaga, social media. Yung pagka nasa restaurant kayo, hindi kayo nag-uusap. Nandun ka lagi nakatutok.
No, nakita niyo ba, maraming ganyan na kakain sila, family. Hindi sila nag-uusap. Sino silang kausap dun sa kanilang mga cellphone? Actually, brethren, anybody who has problem with uncontrolled behavior, whether it be intoxication or anything, you are abusing the good things that God has given to you. That's an abuse of God's gift. Yan ay pag-abuso sa regalo ng Diyos sa iyo. And to abuse God's gift is a problem of the heart. Pag-abuso sa mga kaloob ng Diyos ay problema ng puso. At yan yung sinabi ni Pablo, no? Doon sa Pilipos, nasabi niya doon sa mga, I think parang tinutukoy niya rito, yung mga Judaizers, na sinasabi niya kayo, ang inyong mga Panginoon ay ang inyong mga tiyan. No? Your God is your appetite. Do not abuse the good things of God. No? Kung alam nyo sa tingin niyo ganyan kayo, you need to repent. Dapat ka magsisi. Dapat mong sabihin sa Panginoon, tulungan mo ako, Panginoon. Iligtas mo ako sa ganitong klase ng gawain. Patawarin mo ako at baguhin mo ako. Alam nyo, ang mga nililigtas ng Diyos, binabago niya rin. Those whom God saved, He transformed. Tama ba yun? Ulitin ko, those whom God saved, He transformed. If you're saying, I'm a saved person, and then there's no transformation sa buhay mo, something is wrong with your profession. Baka nadadaya ka lang ng sarili mo. Dapat mayroong transformation. I'm not saying you will be perfect. But there must be transformation. There must be change in your life. I think 2 weeks ago, no, bigla lang pumasok doon, nag-feed doon sa aking Facebook yung testimony ni Ami Austria na she was a drug addict and sabi niya, she cannot live without drugs. No, mula nung mamatay yung kanyang partner na si Jay Ilagan, talaga daw masyado na siyang nalulung sa droga. Masyado nang naging buhay niya yung drugs. At hindi niya nakaya ang isang araw na hindi siya nagda-drugs. At dumating yung time na nag-invite sa kanya sa isang retreat, isang Christian retreat. At humingi, at doon naintindihan niya yung gospel. At isa daw sa hiningi niya sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo ako, baguhin mo ako. Nang makula rito. At sabi niya, from then on, tinulungan siya ng Diyos. May mga panahon na tutukso siya, pero tinulungan siya ng Diyos hanggang siya ay makalaya ng lubos. At alam ko si Ami Austria ngayon, ang napangasawa niya yata, pastor no? Sa pagkakaalam ko, no? Ganda, no? Ganda nang nangyari sa buhay niya. So, ang punto ko mga kapatid, ang totoong nililigtas ng Diyos, binabago niya. So, kung ikaw naman, ligtas na, pero may problema ka sa pagkokontrol ng behavior mo sa mga raming bagay, tulong ng Diyos. Tulungan, no? Minsan ayaw nating humingi sa Kanya ng tulong Hindi natin ginagawa yung sinasabi ng Bible, di ba? Knock, and it shall be open unto you. No? Kumato ka. No? Lumapit ka sa Kanya. Tulungan ka ng Panginoon. Minsan ayaw mo Dahil sa ayaw mo, walang nangyayari. Pero pag lumapit ka, tutulungan ka ng Panginoon. At yan ay totoo. Panampalatayanan natin yan. Pero siguro, yung iba sa inyo rito magsasabi, alam mo, pastor, wala naman akong problema dyan sa wine. Hindi nga ako tumitikim yan No? Meron nga dyan Nung minsan yata, merong nagbigay ng coke sa akin. Hindi naman ako may gusto nun nilagyan ng konting alak. Tapos tinikman ko, ikaw, gusto mo? Ay, ako, pastor. Medyo, parang naano ako sa ganyan. Para daw parang may allergy siya. Wala naman akong problema dyan. Siguro, sasabihin mo. Wala naman akong problema dyan. Hindi ako umitikim ng alak. Hindi ako mahilig sa alak. At wala yan sa akin. Pero gusto ko lang sabihin, itong kawikaan na ito ay hindi isinulat para sa mga addict. Hindi ito isinulat para sa mga mahihilig sa alak. Sinulat ito para sa ating lahat. No? It is given that we might grow in wisdom, in hating sins, and in loving the things that pleases God. Yun, kaya nang dahilan kung bakit sinulat ito. Sinulat ito para maging better follower of Jesus tayo. Sinulat ito para mga better worshiper of Jesus tayo.
And that people around us will see na tayo mga anak ng liwanag. Tayo mga anak ng Diyos. Gamitin natin ang kaloob ng Diyos para sa ikabubuti natin at para sa ikabubuti ng iba. Hindi para sa ikasisira ng sarili natin at para sa ikasisira ng iba. Ang isang totoong matalino na lalaki at babae, marunong siyang magsabi ng yes sa mga bagay na magbibigay luwalhati sa Diyos at no sa mga bagay na alam niyang makasisira sa kanyang patotoo. No? Marunong siyang mag-enjoy sa pagpapala. Pero marunong siyang mapuhi sa mga bagay na hindi nararapat sa isang tunay niyang mananampalataya. Marunong siyang yumakap sa mga bagay na dapat niyang yakapin at tindigan. At marunong siyang umiwas sa mga bagay na makasisira sa kanya. Dear people of God, sana malaman nating lahat lagi, no? Na yung kaligtasan na meron tayo ay isang dakilang kaligtasan. Isang kaligtasan na exclusive sa Kanya na binigyan niya ng liwanag. Isang kaligtasan na walang kapantay at katulad ang pagpapala. Isang kaligtasang pangwalang hanggan. At makita natin ang kadakilaan ng pagtawag niya sa atin bilang ang mga mananampalataya. At yung maintindihan mo lagi yan ay magiging daan para ikaw ay makapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos at ng makakabuti sa sarili mo at sa ibang tao. Gamitin natin ang mga pagpapala ng Diyos na meron tayo sa mga bagay na makabubuti sa atin at magbibigay ng luwalhati sa iba at hindi sa mga bagay na makasisira at makakaabuso ng anumang bagay na sana ipinakikinabangan natin. So, yan lang ang gusto kong i-share sa inyo sa maikling talatang ito at sana'y isa puso natin ang mga salita ng Panginoon. Let us pray. Panginoong Diyos, salamat po kapagkat ang iyong salita ay talagang napaka-practical din sa iba't ibang mga larangan. At isa sa mga binigyang pansin dito ay usapin ng pag-abuso sa mga pagpapala, mga good thing na ibinibigay mo sa amin. So we pray that you will bless, Lord, us, that we may use the blessing, the gift that you have given us, even wine, even food, even money, even things that we possess right now, for the good of your name and for the good of our soul. That we will not be controlled by the substance. We will not be controlled by material things. That we will not be controlled by gadgets or anything. But we know how to control them. Because this is your blessing. So we should know how to control yung mga gift na ibinigay mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mabuting mananampalataya kami at tagasunod ni Kristo sa lahat ng bagay. Sana'y masumpungan mo na ang aming behavior ay laging naka-align sa mga bagay na totoo at kapaki-pakinabang. At patawarin mo kami sapagkat alam namin na nahuhulog kami magkaminsan sa paggamit namin ng aming pong mga tinatangkilik namin sa maling paraan. Patawarin mo kami kung minsan nag-aaksaya kami ng oras sa mga bagay na walang kabuluhan. Patawarin mo kami kung minsan ay naaabuso namin kung ano yung mga pagpapala na meron kami imbis na ito ay magamit namin sa ikabubuti namin. Tulungan mo na maging matalino kami sa lahat ng bagay bilang mga Kristiyano at mga anak mo na maituturing na anak ng liwanag. Marami pong salamat, pinupuri ka namin. Ito ang aming samo at dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.